Nasaan si Reyna? Tanong ko sa kanila nang abutan ko si Mom, Dad at Cyrex sa sala. Pag-uwi ko, mukhang kanina pa nakauwi si Cyrex dahil pambahay ng suot niya. Pabagsak akong naupo sa couch sa tabi ni Cyrex. Kasama ang tita babes nyo. Maya-maya pa raw uuwi. Sagot ni Mom. Yung kakambal namin na hindi na ipa-born screening noon. Alam niyang si Hoppy ang tinutukoy ko kaya bahagyang natawa si Mommy. Nasa company pa. Overtime raw siya. Kumusta? Nakausap mo na si Chantel? Pag-iiba ni Cyrex sa usapan. I sighed. Hindi pa. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya ngayon. Baka pag initan niya si Abby dahil siguradong si Abby ang iisipin niyang dahilan kung bakit ako aatras sa engagement. I honestly said, kapag nakipaghiwalay na ako sa kanya ngayon, hindi ko pa rin naman makukuha si Abby dahil unang-una minor pa siya. Pangalawa kung hiwalay na kami ni Chantel, baka hindi na kami makatungtong sa mansyon para puntahan si Abby at makita man lang. Dahil siguradong babawalan nila kami. Kailangan ko munang hintayin mag-18 si Abby. Dahil kapag nasa legal age na siya, may karapatan na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Hindi na ganun kakomplikado. Kapag hiningi ko ang kamay niya sa parents niya at hindi sila pumayag, pwede kong papiliin si Abby. At panatag ako na pipiliin niyang sumama sa akin. Sa amin ng pamilya ko, para makalaya na siya sa mansyon. Kung itatakwil man siya ng pamilya niya sa gagawin niyang pagpili sa akin, I'll make sure na hindi niya pagsisisihan ang desisyon niya. Bakit ayaw mo pang sabihin? Ano pa bang hinihintay mo? Usisa ni Cyrex. May inis pa siya sa akin ngayon. I sighed again before I turned to him. Matalino ka nga sa ACADS, Andre, pero sa ganitong bagay mahina ka. Alam mo namang hindi ako pwedeng basta-basta magdesisyon at baka pag-initan nila si Abby. Carlex is right. Daddy nodded, focusing on Cyrex. We need to consider this carefully. If he cancels his engagement with Chantel now for Abby's sake, walang kasiguraduhan na makukuha natin si Abby dahil minor pa siya. On the other hand, if they find out that the engagement was cancelled because we want to wait until Abby turns 18 to engage her to Calex, they might take Abby away without our knowledge. Tumango si Mom bilang pagsang-ayon kay Dad. Buti na lang pareho kami ng iniisip ni Dad. Mom sighed. Namimiss ko na si Abby. Kumakain kaya siya ng maayos sa kanila? Baka mamaya niyan hindi na naman nila siya binibigyan ng pagkain. How about the advanced birthday celebration we're planning for Pops? How do we ask for permission in a way that allows her to go without her sister Chantel? Cyrex inquired. Isa yun sa iniisip ko kanina pa nung nasa restaurant kami ni Chantel. Baka hindi na nila payagan si Abby na pumunta sa amin nang ito lang mag-isa. Baka buntutan siya ni Chantel, lalo na't selos na selos siya sa kapatid. Gagawa tayo ng paraan, sagot ni Mom. Napalingon kami sa kanya. Si Reyna at Tita Babes nyo ang naisip kong pwedeng sumundo kay Abby sa mansyon sa araw na yon. Pwede rin nilang isama si Meng at Sunny para makatotohanan. Kunwari lalabas lang sila. Girls bonding, ganun. Baka sakaling payagan nila si Abby. What if sumama siya Chantel? Si Cyrex. I'm sure hindi. Mukhang hindi naman niya ka-close si Amethyst kahit pa nagsama sila ng isang buwan sa Singapore. Mas lalong hindi siya feel ni Reyna, di ba? Fast forward. Almost 3 months have gone by. During the past months, I have visited the Herald Mansion several times because I wanted to see Abby, but I was unsuccessful. It seems Chantel has sensed that Abby is the only reason I keep visiting. Whenever I'm there and ask about Abby, she always says that Abby is busy, or sometimes she excuses that Abby is asleep. Naging madalang na rin ang pagde-date namin ni Chantel. Hindi na katulad dati na ako ang nagsiset ng date namin. Ang huling dinner date namin ay nung kababalik niya lang sa bansa, na hindi pa naging maganda dahil nagtalo lang kami. Dumalang na rin ang pagdaan niya sa opisina ko dahil sa tuwing i-inform niya ako na pupunta siya, lagi ako nagpapalusot na busy ako. Or kaya ay may importanteng business meeting sa labas at hindi niya ako aabutan sa office. Ganun ang mga paraang naisip ko para maiwasan siya. Nag-reply na si Reyna. Napalingon ako kay Mommy. Hawak niya sa isa niyang kamay ang phone niya at sa kabila naman ay ang isang kulay rose gold na balloon number 8. Anong sabi, Mom? Okay na, nasundo nila si Abby. Buti na papahayag nila si Jenny at Leandro. Sagot ni Mommy habang ipinapantay yung number 8, katabi ng 1 doon sa wall.
Noong naidikit niya na yun ng maayos, bahagya siyang lumayo para sipatin kung ayos na. I breathed a sigh of relief. I thought all our preparations might go to waste. We were already in the dining room with a table full of food. The only thing left to do was decorate the wall. And we were almost done with that too. Ang totoo, hindi dapat dito sa loob ng bahay ang handaan. Doon sana kami sa labas magpa-party, malapit sa pool. Ang kaso madilim ang langit dahil may bagyo. Kahapon pa nag-uulan at hindi umaaraw. Nag-suggest nga si Cyrex kaninang umaga na kung pwedeng palipasin muna ang bagyo bago namin i-celebrate ang birthday ni Abby. But I didn't agree. Mom didn't want to postpone either because we had already planned for today and she didn't want Abby to think we wouldn't keep our promise. Kaya naman kahit medyo pakulog-kulog sa labas, sumigi pa rin kami sa pagpe-prepare dito sa loob. I glanced at the clock for fifth time in as many minutes. Any moment now, Reina would arrive with Abby and Tita Babes, and everything had to be perfect. I quickly scanned the room, making sure every detail was in place. The dining room was filled with balloons and streamers. Bukod din sa Abby at 18 na nakadikit sa wall, meron pang large banner that read, "Happy 18th birthday, Abby." Sa katapat na wall naman, the table was also set with all of Abby's favorite foods, and the party poppers were ready in everyone's hands. Kasama na rin namin ngayon sina Mamila, Daddy Lo at maging sina Tito Butchoy, ang asawa niya at 2 anak. Si Abby, Reina at Tita Babes na lang ang kulang. Pero alam naming pauwi na sila dahil kanina pa nag-chat si Reina. A few minutes after, I heard the sound of a car pulling up, and my heart raced with anticipation. Sila na yan. Dad whispered to the group who immediately quieted down. Their faces lighting up with excitement, lalo na si Mommy at Mamila. The front door opened, and I heard Reina's cheerful voice. Sa dining, Abby. Naroon sila, Mom. Susunod kami ni Tita Babe sa'yo, she said. And then Abby's hesitant steps echoed in the hallway. Alam naming next month pa, pero dahil napag-usapan na naman natin to, isipin mo ngayon na talagang birthday mo, Abby. Abby looked around, taking in the decorations, the food, and the smiling faces of my family. Lahat sila'y masaya rin para kay Abby. I saw tears of joy welling up in Abby's eyes, and I felt my own heart swell with emotion. Salamat po, Tita Caroline, Abby said, her voice choked with emotion. Ngayon ko lang po ito naranasan. Salamat po sa inyo. Mamila walked over and hugged Abby tightly. We wanted to make sure your 18th birthday was unforgettable, she said, planting a kiss on her forehead. At huwag ka mag-alala, lagi-lagi ka nang magbe-birthday. Hindi ka man ipagse-celebrate ng parents mo? Kami ang bubuo ng celebration para sa'yo. I stood back, watching the scene unfold with a sense of satisfaction and joy. I had been worried that the storm might ruin our plans, but seeing Abby's radiant smile made all the effort worth it. Matapos niyang bumitaw kay Mamila, bumaling siya sa akin. Kahit nagluluha ang mga mata niya, nginitian niya ako. Thank you, Kuya Alex. I woke up with the faint sound of rain tapping against the window pane. My eyes flicked to the clock. 2:00 a.m. Hanggang ngayon pala umuulan. Nagsimula yun kagabi pa habang nagkakasiyahan kami sa pagdiriwang ng advanced birthday ni Abby. Rinig ko rin ang pagpito ng hangin sa nakasara kong bintana dahil medyo malakas ang hangin sa labas. So far, kahit bumabagyo, naging sobrang saya pa rin ang birthday niya. Kahit walang video okay, nagawan pa rin ang paraan na makapagkantahan kami dahil may smart TV naman at internet. Si Carlex ang nag-set up ng mic. Pinangunahan nila yun ni Tito Butchoy at silang nag-showdown sa pagkanta. Kapag kumakanta si Carlex, sumasayaw si Tito Butchoy. Kapag si Tito Butchoy naman ang kumakanta, si Carlex ang nagpapakitang gilas na akala mo bulating inasinan. Pero ayos lang dahil nakadagdag yun sa saya ni Abby. Ang totoo nga pinapalakpakan niya pa yung 2 kagabi. Wala sana akong planong pumangon, but the dryness in my throat made it impossible to ignore my thirst. So I reluctantly slid out of bed and quietly padded downstairs. The house was still and dark, only the occasional flash of lighting casting eerie shadows on the walls. I reached the kitchen and filled a glass with cold water, savoring its refreshing gulf. As I turned to head back upstairs, something on the dining table caught my eye. A folded piece of paper lay there.
conspicuous and out of place against the glass table. Curiosity tinged with a hint of red compelled me to pick it up. The dim light from the kitchen lamp provided just enough illumination to recognize the handwriting. It was Abby's. My heart pounded as I unfolded the letter. Napalunok ako dahil hindi ako pwedeng magkamali. Halata pa sa sulat niya na nanginginig ang kamay niya dahil sa ayos ng mga letra. And the first 6 words, though simple, hit me like a punch to the gut. Dear Kuya Kalex, at sa lahat, Kuya Kalex, maraming salamat sa'yo. Simula noong nakilala kita, nagsimula na rin mangyari mga magagandang bagay sa buhay ko. Salamat sa pagkaing sinandok mo para sa akin noong party niyo ni Ate Chantel. Yun ang unang masarap na pagkain na tikman ko simula noong lumipat ako sa annex noong 5 years old ako. Salamat din sa pagdalaw mo noon kay Ate Chantel. Dahil sa pagdalaw mo, nagkaroon ako ng pagkakataong makasabay ang pamilya ko sa pagkain. Yun ang unang beses kong makasabay sila, pati na rin ikaw. Salamat din sa mga pasalubong mo sa akin sa tuwing dumadalaw ka sa bahay. Salamat sa set ng hair clip. 5 ako noong huling beses ako nakatanggap ng regalo, kaya sobrang saya ko noong natanggap ko sa iyo yung hair clip na nakalagay sa magandang box. Salamat din sa mga chocolates na dinadala mo. Dahil sa iyo, naalala ko ulit ang lasa ng chocolates. Maraming salamat, Kuya Kalex. Tita Caroline, maraming salamat din po sa iyo. Salamat din po sa pagtrato mo sa akin bilang anak. Salamat po sa masasarap na pagkain ginagawa mo para sa akin. Salamat din po sa mga yakap na ibinibigay mo. Ang totoo po, hindi ko na maalala kung ano yung pakiramdam ng yakap ni Mommy noon sa akin dahil 2 pa lang po ako nung nawala siya. Pero dahil po sa yakap mo, naalala ko kung anong pakiramdam ng mayakap ng isang ina. Tito Ace, salamat po sa pagtuturo mo sa akin sa math. Pasensya na po kung ikaw lang ang hindi ko nabilhan ng bracelet or kahit anong regalo. Kasi po nahihiya ako sa'yo. Minsan po kasi parang masungit kang tingnan. Baka po hindi mo magustuhan yung ibibigay ko. Kuya Cyrex, salamat din sa pagtuturo mo sa akin sa science. Wala kang katulad, sobrang talino mo. Kaya naman wala akong naiintindihan sa mga tinuro mo. Siguro hindi pa kaya ng utak ko ngayon ng science. Pero salamat pa rin dahil nagtiyaga ka sa akin kahit na mahirap akong makaintindi minsan. Kuya Carlex, maraming salamat din sa'yo sa mga pagtatama mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakalat kung nasa ng balat mo. Siyempre, Ate Reyna, salamat din sa'yo. Hindi man kami close ng kapatid ko, pero dahil sa'yo, naramdaman ko kung anong pakiramdam kapag may ka-close kang kapatid. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin magsulat at magbasa. Dahil sa'yo, kaya ako nagagawang magsulat ngayon. Dito man lang sa sulat makausap ko kayo. Salamat din sa pagbili niyo sa akin ng damit ni Tita Babes. Salamat po sa inyong lahat dahil naranasan kong magkaroon ng masaya at mabait na pamilya kahit sa maikling panahon. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal ko po kayong lahat. Huwag niyo na po akong hanapin. Okay lang po ako. Yours, Abby. Matapos kong basahin ang sulat ni Abby, agad akong napatakbo pabalik sa taas sa guest room na okupado niya. Dahil kasi sa lakas ng ulan kagabi, hindi na pumayag si na mom na pauwiin siya. Si Mommy lang tumawag kagabi sa parents ni Abby para ipaalam sa mga ito na dito na muna magsistay si Abby at ihahatid na lang kapag humupa na ang ulan. Hindi sila umapila dahil alam naman nilang may bagyo. Hindi na ako nag-abala pang kumatok sa guest room, agad ko na yung binuksan. Pero natulala ako dahil wala akong Abby na inabutan sa kwarto. Malinis at maayos ang kwarto, maging yung kama parang hindi hinigaan. I stared at the letter, my mind racing. Abby had left? Without saying a word to anyone? Bakit ang saya-saya pa namin kagabi? Bakit biglang ganito? A sudden gust of wind rattled the windows, pulling me back to the present. The storm outside was fierce, heavy rain pounding the pavement, and wind blowing through the trees. Abby was out there, somewhere, alone in this weather. Bakit siya umalis? Bakit ngayon pa kung kailan bumabagyo sa labas? Panic surged through me. As I went back to my room, I grabbed my phone and dialed her number. My fingers trembling. Voicemail. I tried again. My voice cracking as I left a message. Abby, nasan ka? Please kapag narinig mo to, tawagan mo ako agad. Nag-aalala ako sa'yo. I couldn't bear the thought of her wandering through the storm, vulnerable and afraid.
Lalo na't hindi pa naman siya ganoon kapamilyar sa labas. Hindi pa rin ganoon karami ang alam niya para kayanin niya na wala man lang kasama. I threw on a jacket, grabbed an umbrella, flashlight and headed for the door. Determination coursed through me, stilling my nerves. I had to find her. Kalex, anak? Palabas na sana ako sa main door nang marinig kong boses ni Mommy. Lumingon ako at nakita ko siya sa taas ng hagdan. Bago siya tuluyang bumaba, binuksan niya muna ang ilaw. Pero hindi lahat. Sapat lang para magkaroon ng liwanag sa loob. Saan ka pupunta? Bakit ganyan ang bihis mo? Gabi na. Hindi ako nakakibo dahil parang may bumabara sa lalamunan ko. Gusto kong maiyak sa harap niya dahil sa pag-aalala kay Abby. Kalex! Wifey? Si Dad naman ang natanaw namin ngayon. Pababa na rin sa hagdan. What's happening? He asked nung tuluyan na siyang nakalapit sa amin. Dad, I stuttered. I need to go. Sabay na kumunot ang noo nila Mom dahil sa pagtataka. I need to find Abby. Si Abby? Bakit? Hindi ba't nasa guest room siya? Si Mom, umiling ako. Ayoko silang pag-alalahanin pero wala akong choice kundi ipaalam sa kanila ang totoo. Dinukot ko sa bulsa ng pants ko yung sulat ni Abby at inabot kay Mommy. Nagtataka niya yung kinuha at binuklat. Iniskan niya yun ng tingin bago niya itinuon ang atensyon niya sa pinakababa ng papel kung saan naroon ang huling sinabi ni Abby na huwag na siyang hanapin. Nang mabasa yun ni Mommy, nagluha ang mga mata niya. Abby, umalis si Abby. Nakatingin din si Dad sa sulat kaya alam niya. I need to find her, Mom, Dad. I repeat. The wind howled like a beast outside, and the rain pounded against the windows with relentless fury. It was a night fit for nightmares, the kind where you stay under the covers and pray for dawn. But I couldn't stay inside, not when Abby was out there somewhere. Paano kung mapahamak siya? Paano kung takot na takot siya ngayon dahil sa masungit na panahon? Kalex, napakalakas ng ulan at hangin sa labas. May pag-aalalang sabi ni Dad. Pero hindi ko na sila pinakinggan at tuluyan ng lumabas sa pinto. Dahil sobra na ako nag-aalala kay Abby. Tumunog ang cellphone ko na hinagis ko sa shotgun seat kanina. Nakita kong pangalan ni Mommy sa screen, kaya agad ko yung inabot para sagutin. Pero in-speaker ko at muling hinagis sa upuan sa tabi ko para marinig ko pa rin siya. Mom? Lumabas din kami ng daddy mo. Tutulungan ka namin hanapin si Abby, pati si Cyrex at Carlex. Ginising namin. Chinek nila yung CCTV, halos 1 oras pa lang daw nung umalis si Abby. Baka sakaling maabutan pa natin siya. Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Maghiwa-hiwalay na tayo ng direksyon para mapabilis. Nanatili ang pakinig ko kay Mom habang binabanggit niya kung saan sila pupunta. Sinabi niya rin kung saan ang direksyon ni Cyrex at Carlex. Kaya kahit papano nakaramdam ako ng kapanatagan dahil sa pagsuporta nilang hanapin si Abby. Thanks, Mom, I said. My voice trembled with fear and worry.